Akala ng aking mga kasamahan na bubuhay ako ng aking pinakamahusay na buhay dahil palagi akong dumadating ng umingiti at maayos. Ang hindi nila alam ay hindi ako kumakain ng tunay na pagkain sa loob ng 3 araw. Tumakbo ako sa kape at tirang bread roll. Nagpapadala ako ng pera sa aking ina bawat buwan kahit bahagya kong kayang bayaran ang pamasahe sa bus. Siya ay nasa disability at nangangailangan ng tulong kaya nagpapanggap akong maayos ako. Ang pakikinig sa kanyang mapagmalaking boses ay mas masakit kaysa sa aking walang laman na tiyan. Iniisip ng aking ka-roommate na nagda-diet ako kapag lumaktaw ako ng pagkain. Hindi niya alam na pinipili ko sa pagitan ng grocery at pagbabayad ng aking phone bill mayong linggo. Nagsasama kami ngunit ang aming mga realidad sa pananalapi ay magkakaibang mundo. Ang pagkahilo ay tumatama sa akin sa panahon ng abalang dinner shift. Sumasandal ako sa service station, umiti sa kabila ng pag-ikot, at patuloy na kumuha ng mga order. Binabati ako ng mga customer sa aking enerhiya, hindi alam na ito ay purong adrenaline mula sa pagkagutom. Kinakalkula ko ang mga tip sa aking isip sa buong gabi, nagdarasal na sapat kaming abala upang masakop ang aking upa. Kapag ang isang mesa ay umalis ng walang pagtitip, nararamdaman ko ito ng pisikal. Ang kanilang tirang appetizer ay nagkakahalaga ng higit sa aking budget sa pagkain. Tumawag ang aking ina na umiiyak dahil nahuli ang kanyang disability check. Ipinadala ko sa kanya ang aking huling $50 kahit kailangan ko ito para sa grocery. Ang pakikinig sa kanyang ginhawa ay nararapat sa mga sakit ng gutom na mararamdaman ko bukas. Napansin ng regular na customer na si A. Johnson na palagi akong nag-volunteer para sa cleanup duty. Tinanong niya kung bakit ako nagtatagal kapag ang lahat ay nagmamadaling umuwi. Hindi ko sinabi sa kanya na ito ay para sa tirang staff meal. Hinintay ako ni A. Johnson pagkatapos ng pagsasara isang gabi. Alam ko ang gutom na hitsurang iyon, sabi niya ng tahimik. Suot ko iyon sa loob ng 5 taon. Ang kanyang pagkilala ay nagpaiyak sa akin doon mismo sa maruming mesa na aking pinupunasan. Ipinaliwanag niya na ang paghahain ng mesa ay isang kasanayan, hindi isang sentensya. Natututo ka ng mga kasanayan sa tao na nagkakahalaga ng 6 na numero, sabi niya. Inilalapat mo lang ang mga ito sa maling stream ng kita. Ang aking unang side hustle ay ang pagtuturo sa mga bagong server kung paano i-maximize ang mga tip. Ipinadala sa akin ni A. Johnson ang kanyang mga trainee sa restaurant. Kumita ako ng higit sa isang training session kaysa sa isang linggo ng paghahain ng mesa. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng komunidad ng restaurant. Sa lalong madaling panahon ay nagtuturo ako ng mga server sa 3 magkakaibang restaurant. Ang aking mga kasanayan sa tao ay sa wakas ay nagbabayad ng kung ano talaga ang halaga nito. Bumili ako ng aking unang tunay na grocery sa loob ng mga buwan. Hindi lamang ramen at tinapay, ngunit aktwal na mga gulay at protina. Ang pagluluto ng unang pagkain na iyon ay pakiramdam na isang pagdiriwang ng kaligtasan. Ako ay umalis sa aking trabaho sa paghahain nang ang aking training business ay tumugma sa aking kita sa restaurant. Ang takot ay totoo, ngunit ang kalayaan din wala nang umingiti sa gitna ng gutom, wala nang mga kalkulasyon ng tip. Ang aking ka-roommate ang unang napansin ang pagbabago. Mukha kang napakain, sabi niya. Sa wakas ay inamin ko ang tungkol sa aking pakikibaka sa gutom. Ang kanyang pagkagulat ay nagpakita kung gaano ako kahusay sa pagtatago ng aking sakit. Binayaran ko ng ganap ang aking unang credit card. Ang panonood ng balanse na yon na maging 0 ay mas maganda kaysa sa anumang malaking tip na natanggap ko. Ang mga kadena ng utang ay sa wakas ay nasisira. Ang aking training business ay pinalawak sa online course. Mga server mula sa buong bansa ang nag-sign up. Ang aking mga kasanayan sa tao ay umaabot sa mga taong hindi ko kailanman makikilala ng personal. Nagpadala ako ng dagdag na pera sa aking ina nang hindi nag-aalala tungkol sa aking sariling grocery. Ang pakikinig sa kanyang masayang iyak sa telepono ay ang pinakamagandang tunog na narinig ko. Tumutulong ako mula sa kasaganaan, hindi sakripisyo. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Johnson sa mga proyekto ng pagkokonsulta sa restaurant. Ang mag-aaral ay naging kasamahan. Sinasabi niya na naintindihan ko ang mga server sa paraang hindi kailanman magagawa ng mga corporate trainer. Nag-empleyo ako ng aking unang empleyado, isang server mula sa aking lumang restaurant. Ang pagtuturo sa kanya ng negosyo ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti.
Binayaran namin ang lahat ng aming utang, bawat credit card, bawat medical bill, lahat. Ang pakiramdam ay mas kasiya siya kaysa sa anumang malaking tip na gabi na aking pinagtatrabahuhan. Ang aking mga dating kasamahan ay nakakakita sa akin ng iba ngayon. Humihingi sila ng payo sa negosyo sa halip na magreklamo lamang tungkol sa masamang tip. Ang pakikibaka ay nagtayo ng kredibilidad na hindi ko kailanman mabibili. Bumibisita pa rin ako sa aking lumang restaurant kung minsan. Ang mga bagong server ay may parehong gutom na hitsura na aking isinusuot dati. Ngumingiti ako sa pag-alam na itinayo ko ng paraan palabas sa halip na tiisin lamang. Ang aking negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng 6 na tao mula sa restaurant industry. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paglikha ng oportunidad sa halip na tumatanggap lamang ng mga order. Kami ay nagtatayo ng ibang uri ng karera sa serbisyo. Kumakain ako ng 3 pagkain sa isang araw ngayon nang hindi kinakalkula ang halaga. Ang pagkain ay nutrisyon, hindi isang krisis sa pananalapi. Ang psychological shift ay nangyari ng unti-unti ngunit ganap. Bumisita ang aking ina at nakita ang aking punong refrigerator sa unang pagkakataon. Umiiyak siya sa pagtingin sa kanyang anak na sa wakas ay kumakain ng maayos. Ang kanyang mga luha ay nagpagaling ng isang bagay sa pareho naming dalawa. Bumili kami ng aming unang investment property, isang maliit na apartment building. Ang pagmamay-ari ng real estate ay pakiramdam na surreal pagkatapos ng mga taon ng bahagyang kayang bayaran ang upa. Ang siklo ng generational wealth ay sa wakas ay nasisira. Nagtatrabaho pa rin ako sa pagkain, ngunit ngayon ito ay pagtuturo sa mga server kung paano umunlad, hindi lamang mabuhay. Ang kusina ay aking silid-aralan sa halip na aking larangan ng digmaan. Ang aking lumang ngiti ay baluti laban sa mundo. Ang aking bagong ngiti ay tunay dahil ako ay talagang masaya. Ang pagbabagong anyo ay hindi lamang pinansyal, ito ay emosyonal at espiritual din. Sinimulan ko ang isang scholarship fund para sa mga restaurant worker na nagnanais magsimula ng negosyo. Ang bawat tatanggap ay pakiramdam na pamumuhunan sa aking nakababatang sarili. Ang gutom ay nagturo sa akin na lumikha ng kasaganaan. Ang aking ka-roommate at ako ay tunay na mga kaibigan ngayon, hindi lamang mga estrangherong magkasamang naninirahan. Ang tensyon sa pananalapi ay nawala, pinalitan ng tunay na koneksyon. Ang kahirapan ay nag-iisa, ang kasaganaan ay nag-ugnay. Nagugutom pa rin ako kung minsan, ngunit ngayon ito ay isang pisikal na senyales, hindi isang existential crisis. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pangangailangan ng tanghalian at pangangailangan ng kaligtasan ay lahat. Ang aking negosyo ay nagtuturo sa mga server na makita ang kanilang mga kasanayan bilang transferable na tagapagtayo ng kayamanan. Ang bawat estudyanteng makataka sa bitag ng industriya ay pakiramdam na isa pang tagumpay laban sa pakikibaka. Dadalhin ko ang aking ina sa bakasyon sa susunod na buwan, ang aming unang tunay na biyahe ng magkasama. Walang stress sa budget, pagpaplano lamang ng mga pakikipagsapalaran. Ang kanyang kagalakan ay mas mahusay kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang server na hindi kumain sa loob ng 3 araw ay natutunan na ang tunay na nutrisyon ay nagmumula sa layunin, hindi lamang pagkain. Pakainin muna ang iyong mga pangarap at susunod ang iyong katawan. Alam na ng aking mga kasamahan ang tunay kong sarili ngayon, hindi lamang ang umingiting server, kundi ang entrepreneur at mentor. Ang maskara ay nawala, pinalitan ng tunay na koneksyon. Nagsiserve pa rin ako kung minsan sa mga charity event ang mga galaw ay pareho, ngunit ang pakiramdam ay ganap na naiba. Ang serbisyo mula sa kasaganaan ay walang pakiramdam tulad ng serbisyo mula sa desperasyon. Ang bawat pagkain na kinakain ko ngayon ay pakiramdam na isang pagdiriwang kung gaano kalayo ang aking narating. Ang mga walang laman na araw ay nagturo sa akin na pahalagahan ang kapunuan sa bawat anyo, tiyan, puso, at bank account. Ngayon kapag ngumiti ako sa trabaho, ito ay totoo. Ang mga sakit ng gutom ay nawala, pinalitan ng layunin. Ang server na nagutom ng tahimik ay naging mentor na nagtuturo sa iba na magpakasawa sa kanilang potensyal.